Silang special someone, ayan naman. So, taas ng kamay. Someone lang Siya. pero special. Okay. So, ayun, meron tayong isa doon. So, isa ka lang. Ginoo yun. So, iba pa manhin. Ano yun? Isa ka lang? Ay, isa na. Ayun, dalawa sila. So, meron ba ba na double na dito sa kanilang buhay? So, wala na. So, ibig sabihin, karamihan talaga sa atin dito ay single. Ayan na. I am Grace Zoe Armadronio, but you can call me GJ. Ako ay Filipino teacher sa STI. So, pagpaumanhin niyo kung medyo matatawag ko kayong Ginoo at Binibini. So, medyo nakasanayan ko na yun. And today, dahil nabigyan ako ng limitadong oras, ang gusto kong ibahagi sa inyo ay pinamagatang living in God's timing. Sabihin mo nga sa katabi mo, living in God's timing. Living in God's timing. Ayan. Ano yung mabuhay sa oras at na itinakda ng ating Panginoon. Sino dito yung naranasan ng maglakad ng mag-isa habang yung mga nasa paligid niya ay may ka-holding hands? Ramdam ko kayo. Ayan. So, sino naman dito yung minsan nung kumain sa Jollibee ng mag-isa, pagkatapos sa lahat ng nasa paligid mo, nagsishare sila ng fries, ng something. Tapos ikaw mag-isa ka lang, sinasolo mo talaga yung fries, spaghetti. So, nakaranas na ba kayo ng ganun? Na medyo mag-isa? Sino na nakaranas nitong Valentine's Day? No, na naglalakad ka ngayon, tapos lahat na nakakasalubong mo, may hawak na rose, binigyan ng rose, ng bouquet, no? Pagkatapos, sinabi mo sa sarili mo, Lord, kailan kaya? Kailan ako naman? No? Kung nasa ganun ka ng sitwasyon ng buhay mo, na tinanong mo na sa sarili mo na kailan kaya darating si Mr. Right o si Miss Right, I tell you, kabataan, today or this season of your life is the sweetest season you ever have. Amen. Hindi totoo na malungkot o nakakalungkot maging single. Sa totoo lang, ito yung pinaka-sweet na panahon natin. Wanna know why? Gusto niyo ba malaman kung bakit? Ito lang ang pag-asa. Ayan. Simple lang. Ito yung pinaka-sweet na panahon ng buhay natin kasi ito yung panahon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na maging intimate yung relationship natin sa Kanya. Na siya yung focus ng puso at isip natin. Na bago tayo matulog, hindi tayo mapakali kapag hindi nagre-reply si Lord doon sa tanong natin. Yung bago tayo matulog, hindi tayo mapakali na hindi nag-good night sa Kanya. Ito yung mga panahon na yon. And singlehood is never been that easy. Na hindi yun ganun kadali. Pero, napakabuti ng Panginoon kasi siya yung magbibigay ng kilig sa'yo kapag single ka. Excited ba kayo doon? Nakaka-excite kayo maging single. So my topic is living in God's timing. So paano ba tayo mabubuhay na nabubuhay sa panahon na itinakda ng Panginoon? First, sino dito yung nagmamahal sa Panginoon? Magsabi ng malakas na amen. Amen! Talaga naman, so todo talaga yung pagmamahal niyo sa Panginoon. Kung mahal niyo ang Panginoon ngayon, ang gusto ko sabihin sa inyo, if you want to live in God's timing, first thing is, love God even more. Kung mahal mo si Lord ngayon, gusto ko nga ihamon sa'yo, mahalin mo pa siya higit dyan sa pagmamahal mo ngayon sa Kanya. I do believe na hindi pa yan yung pinaka-mo na pagmamahal sa ating Panginoon. This time na ikaw ay single at naghihintay ka sa tamang tao na itinakda sa'yo ng Panginoon, sulitin mo yung panahon na si Lord ang pinapakilig mo at hindi ang girlfriend mo. Amen. No? When was the time na masasabi mo, ay, napakilig ko si Lord ngayon? No? So, bago mo isipin kung ano kaya yung taktika na gagawin mo para mapasagot yung girlfriend, yung nililigawan mo, napupusuan mo, ang iisipin muna natin is, paano ko mapapupurihan ang Panginoon? Let's give God a hand of applause. Hallelujah. February 2, no, Monday yun. Sabi ko sa klase ko, sa mga estudyante ko, maglabas kayo ng ika-4 na bahagi ng papel at ilagay ang inyong buong pangalan. 1/4, no? Ayan. 1/4 yun, ika-4 na bahagi ng papel. Ilagay ang inyong buong pangalan, section, at ang petsa ngayong araw. So sabi ng mga estudyante ko, uy, Brad, anong nga ngayon? Paaraw ngayon? March 2. So lahat sila March 2. No, lahat sila -5. No, kasi, no, ang quiz ko lang talaga nun ay gusto ko malaman, piling estudyante ko lang yun, kung meron bang bitter kapag Valentine's Day. So maraming mga estudyante, ito yung isa sa post no, na nabasa ko. Let me read this to you. Sabi to ni Christine Benedicto, nanginginig ako, di ba? Ayan, so sabi niya, some people I know, nanginginig talaga ako. Some people I know usually hate February 14 or Valentine's Day for one reason.
because they are single. But hey, sabi niya, singlehood is always an exciting time to enjoy life and give glory to God. It is the period of our lives where we can serve and love the Lord, gain more friends, accomplish our goals, and make ourselves right until Mr. and Miss Right find us. Amen ba doon? No, ito yung tamang pagkakataon o panahon na dapat sinusulit natin na si Lord lang yung number 1 sa puso natin. Ay, hindi ate. Kahit naman may boyfriend ako ngayon, I believe na si Lord talaga yung center ng puso at isip ko. Yes, pero ang oras mo ay hati. Tama ba ako? No, kasi yung oras mo na binigay noon sa pagde-devotion, hati na yon. Meron na kayong chat muna ng iyong nobyo, no? Or ng iyong special someone. So ngayon, kailangan, kapag ikaw ay single, kapag ikaw ay single, ang kailangan mo lang iisipin, how can I love God even more? Kasi alam niyo bakit? God loves you so much. Sabi niya sa Ecclesiastes chapter 30. No, ang sabi doon, sorry. It is Jeremiah 30 verse 3. Can we flash it? Ayan. Umi-English ako, di ba? Ayan. Pagpamanhin niyo. Ayan. Sabi doon sa Jeremiah chapter 30 verse 3. Pwede po ba? Ayan. So, basahin naman natin ng... tama ba yun? Jeremiah... Sorry. Yeah. Tama ba ako? Sorry. Ay, hindi. Jeremiah 3 verse 3? Tama ba ako? 31 verse 3. I'm sorry. Ayan. So, ayan, sorry na ano ko dun sa verse ko. Pero ang sabi doon ni Lord is, I have loved you with an everlasting love. Ayun, yun yung post ko nung nakaraan. It's Jeremiah yun. 31 verse 3. Sabi doon, sabay natin basahin. Let's read. It's, the Lord appeared to us In the past tense. saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Di ba nakakakilig? Yan yung nakakakilig na sulat ng Panginoon na ibinigay niya sa akin ngayong Pebrero. Sinabi niya sa akin, anak, mahal kita, higit pa sa inaakala mo. No, it's everlasting. It's forever. Hindi natin mahihigitan yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, pero may magagawa tayo para mapangiti natin siya. It is living in a godly way. It is living by His will, or in His will. So, yung first natin, if you want to live in God's timing, kailangan love God even more. Sabihin mo sa katabi mo, love God even more. Love God even more. Second, sino dito yung nagtitiwala sa Panginoon na balang araw tutuparin niya yung mga pangarap mo? Amen. Ano naman? Sino dito yung nagtitiwala na balang araw tutuparin ng Panginoon ang mga pangarap mo? Amen. Sino dito yung nagtitiwala na sa tamang panahon ibibigay ng Panginoon yung inilaan niya para sa'yo? Amen. If you trust God, my second point is, na binigay ni Lord ay, trust God even more. Kung nagtitiwala ka na ngayon sa Panginoon, i-level up mo pa yung tiwala mo sa Kanya. Gaya ng pag-level up mo ng pag-ibig mo sa Panginoon, ang susunod mong gagawin is level up your trust sa Lord. Maraming mga Kristiyano ang nagbabackslide o hindi na pinagpapatuloy yung buhay na inilaan sa kanila ng Panginoon kasi ayaw nilang maghintay. Kasi natamad na sila o nawala na silang gana maghintay. Maghintay saan? Maghintay doon sa answered prayer. No? Sino ba dito yung gustong maghintay? Wala naman masyado. Sino dito yung pagka nakita niya yung sa MRT, ang haba ng like, yes! Oh, walang pila! No, tuwang-tuwa talaga. So, ano bang ganon? So, wala. Di ba pagkakita mo sa haba ng pila, diba yan? Bad trip ka na kaagad. Na wala pa ako nakita na haba ng pila, tapos sinabi, yes, I'm so blessed. Ang haba ng pila, maghihintay ako ng matagal. No, wala. Lahat ng tao gusto instant boyfriend, instant girlfriend, instant love life, instant noodles, no? Instant lahat, instant baby. No, bakit ganon? Kasi gusto natin minamadali ang bagay. Pero sabi ni Lord, anak, wag ganon. Because everything has its own time. No? Sinabi yun ng Panginoon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ano sabi niya? Ano sabi doon ni Lord? Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there's a time for everything. Hintayin mo yung oras mo na inilaan sa'yo ng Panginoon. And my second point is, gaya na sinabi ko kanina, trust God even more. Huwag mong susukuan yung plano sa'yo ng Panginoon. Marami kasing umayaw na. Maraming sumuko na. Kaya ang nangyari, hindi natupad yung God-written love story sa kanilang mga buhay. So kung ikaw ngayon ay single,
nakaka-excite isipin na sinisimulan na ngayon ng Panginoon yung pinaka-nakakakilig na love story na inilaan niya para sa'yo. Hindi mo kailangan magmadali. Alam mo, kailangan mong gawin, mahalin pa siya, nang higit pa sa pagmamahal mo sa Kanya ngayon. Amen ba tayo doon? Amen. So, love God even more. Trust God even more. Kahit na sinasabi ng mundo na dapat tuwing Valentine's may bouquet ka ng Ferrero o kaya bouquet ng fries, kahit sinasabi ng mundo na dapat tuwing Valentine's Day, ikaw ay bitter, magpo-post ka ng March 14 ngayon, wala akong ka-holding hands, no? O kung ano-ano pa man ang sinasabi mo, no? Wala na dapat puwang sa puso mo ang pag-aalinlangan sa pangako sa iyo ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo yun, wala na dapat puwang ang pag-aalinlangan sa plano sa iyo ng Panginoon. Minsan, papalampakan natin ang Panginoong Jesus na buhay. I do believe na itong panahon na ito ay inilaan ng Panginoon para maintindihan niyo mga kabataan, kasi mas marami yung single sa lugar na sa ngayon na kasama natin, na hindi natin kailangan magmadali. Ang kailangan natin, sulitin yung Panginoon na si Lord yung nagpapakilig sa atin. One testimony, sa PUP pa ako, estudyante pa ako noon, college, naglalakad ako noon, naranasan ko yung panahon na lahat ng mga kaibarkada ko, kaibigan ko, may boyfriend at may girlfriend. Tapos noon, naglalakad ako doon sa daan papunta sa PUP. Lahat ng mga lalaki may dalang bouquet, flowers, yung girls, talagang todo make-up para may party na panggabi. Kasi talagang, ang ganda talaga nila, no? Samantalang ako, hawak ko yung thesis ko. Naglalakad ako mag-isa. Sabi ko, Lord, ano ba to? No? Thesis ang kasama ko ngayon. Medyo nalungkot ako ng mga panahon na yun. So, pumunta ako sa computer shop, mag-print na ako para sa thesis namin. At nagulat ako, biglang, yung manong doon na nag-ooperate sa computer shop, nung paalis na ako, kunin ko na yung print ko, may inabot siya sa akin, chocolate. Alam niyo kung ano yung unang pumasok sa isip ko? Hindi ko naisip na type ako ng lalaki na yun, no? Ang naisip ko talaga agad, Father God, thank you for making me feel loved. Yes. Thank you, Lord, kasi pinakilig mo ko ngayon. Napakaraming kwento, pero limitado lang yung oras ko. Maraming pagkakataon sa buhay ko na sobrang pinakilig ako ng Panginoon. Higit pa yan sa pagpapakilig ng mga lalaki na meron sa mundo. No? Kung guys, kinikilig kayo sa mga girls, mas kaya kayong pagkiligin ng Panginoon. All you have to do is trust Him. Amen. Wait for His promise. Kasi kahit kailan, hindi tayo binigo ng Panginoon. Amen. Lapakan naman natin si Lord. Hallelujah. And lastly, my last point is, di ba sabi doon, kung gusto mo ng isang buhay na may nakatuon sa panahon na itinakda ng Panginoon, or living in God's timing, first, love God even more. Second, trust God even more. And third, wait patiently. Marami kasing mga tao naghihintay, pero hindi pa sensoso. Meron ako mga youth na dati kinaka-counsel o kinakausap. Sabi niya, ate, gusto ko siya pero parang nagkakagusto na rin ako dun sa isa. Ano sabi niya? So, ate, pwede ko ba habang hinihintay ko siya, ligawan ko muna tong isa? Upakan kaya kita. Nasabi ko na. Hindi na. Pero, nasabi ko dun sa youth na yon na lalaki, sabi ko, hindi kami prutas, hindi kami mangga, na habang hinihintay mo kaming mahinog, kumakain ka ng ibang prutas o ng bayabas. No? Us girls, hindi tayo prutas na hintay ko sa mahinog habang kumakain ako ngayon ng maraming pagkain. No? Hindi. Dapat na iniisip natin, God made us precious in His eyes. Amen. Kawangis ka ng Panginoon. Hindi ka lang dapat isang prutas na hinihintay mahinog. No? So sabi ko sa kabataan na yun, kapatid, sabi ko sa kanya, hindi ka pahinog. Ang kahit na anong prutas na hinog sa pilit, kailanman hindi masarap. Amen ba? Amen. Kapag pinilit mo yung love story mo na yan ngayon, na hindi mo pa panahon, ikaw rin na masasaktan. Kasi Lord, bakit mo ako sinaktan, Lord? Ano ba nahintulog na mangyari to sa akin? Hindi mo ba ako mahal, Lord? Kaya lagi sinasabi ng mga broken, no? Bigla silang, marami akong estudyante, kapag binurling sila ng girlfriend nila o boyfriend nila, magpo-post ng mga verse, God is love. Si Lord ang nagmahal sa akin and everything. Mali. Bakit mali? Of course, I praise God kasi si Lord yung takbuhan nila nung nasaktan sila. Pero, I tell you guys, hindi gusto ni Lord na nasasaktan ka. Amen ba yun? Amen. Amen. Sabi doon, God is love. Walang kalugtong doon, hindi sinabi God is love at masasaktan ka din. Part ng love yun. Wala akong ganong verse na narinig. No?
Sabi doon ng mga kaibigan ko, okay lang yan, siguro Grace, kaya hindi ka nagbo-boyfriend kasi takot kang masaktan. Hindi. Hindi ako nagbo-boyfriend or nag-girlfriend. Hindi ako nagbo-boyfriend ngayon. Kasi, I am so in love with my maker. Hindi, ano pa ba? Siguro may inaayos pa si Lord kasi sa akin o sa atin. Third, my last point is, wait patiently. Maghintay ka. Kasi yung plano sa'yo ng Lord, hindi mo pa naiisip. Kasi yung plano sa'yo ni Lord, higit pa sa inaasahan mo. Amen po ba yun? Amen! So let's read Psalms 37 verse 4. Sabi dito, Psalms, ayan, 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Isang araw, may nag-PM sa akin, isang gwapo. Sabi niya sa akin na, Grace, pwede ka bang mag-talk para sa single? Mga ganun. Sabi ko, yung puso ko ng moment na yun, kumabog talaga. Sabi ko sa kanya, hala friend, talaga, kinakabahan ako ngayon pa lang, but I pray for this. Alam niyo kung bakit? Last year, February, umattend ako ng mga ginato, gathering ng mga youths. Tapos, ng tuwing Valentine's Day. Tapos sabi ko, dyan, katulad ninyo, nakaupo lang din ako, nakikinig sa testimony ng mga couples, nakikinig sa testimony ng pastor, kung paano siya naghintay. Nakaupo ako, sabi ko, Lord, one day, I will tell my love story. One day, Lord, tatayo din ako and magte-testify kung gaano ako naghintay doon sa tamang taong nilaan mo para sa akin. Tapos ng mga moment na yun, nung nabasa ko na yung PM na yun ng friend ko, sabi ko, Lord, ito na. No? Tapos after 3 days yata, nag-reply na ako sa kanya, sabi ko, yes, friend, ipupush ko na. Sige, kung salamat kasi isa ako sa mga napagpilian ninyo. No? Tapos, nung nakauha na ako, nag-send na ako, bigla ko na-realize, Lord, ang sabi ko noon, magsasalita ako kapag may love life na ako. No? Sabi ko, ano to, Lord? No? Sabi ko, wala pa akong novio, wala pa akong experience and everything. How can I tell them how to wait patiently? How can I tell them na totoong merong magandang plano ikaw kapag naghintay ka? Pinakilig ako ni Lord. Sobrang pinakilig niya ako. Sabi na, anak, no. Hindi mo kailangan ng special someone para mag-testify ka tungkol sa akin. I am all you need. Sinabi ng Panginoon. And I cried out to God. Sabi ko, Lord, thank you. Thank you for loving me so deeply. Hindi ko nagugustuhin pang maghanap ng iba. Youth, kung hinihintay mo na si Mr. Right or si Miss Right, I tell you, it's a love triangle story. Why? Jesus is at the center. Ito si Mr. Right. Ito si Miss Right. Kapag pareho niyong dalawa, sinisik si God, Saka kayo tatagpuin ng Panginoon. It's like a triangle. Bakit? Mr. Right, Miss Right, sinisik niyo pareho si Lord. Kapag kayo pareho Ay nasa pinakamataas na relasyon sa Panginoon, doon kayo pagtatagpuin ni Lord. Amen ba? Ngayon, sulit na ba yung pagmamahal mo sa Panginoon? Nakaka-excite kayong maghintay. Sobra. I mean, ito yung nararamdaman ko eh. Kinakabahan ako, pero Lord, excited ako maghintay. Naiiyak pa nga ako eh. There was that time, pinapatugtog ko kayong kay Brooke yung, love is waiting. thank you. Ayun, sabi lang, love is waiting till we're ready, till it's right. Love is waiting. Habang pinapatugtog yun, tanghaling tapat nun sa dorm ko, lumakas yung tibok ng puso ko. Bigla ko siyang naramdaman. Hindi si God, kundi si Mr. Right. At that moment of my life, sabi ko, God, ano itong nararamdaman ko? And I write down a love story para sa kanya. A love letter para sa kanya. Ang love letter na yun, kung ano-ano na papasok sa isip ko, pero habang sinusulat ko, naiiyak ako. Bakit? Kasi excited ako sa plano ni Lord para sa aming dalawa. Ganun yung feeling. Hindi mo kailangan magmadali, babae ka man o lalaki. Darating siya sa tamang panahon na itinakda ng Panginoon. Amen po ba yun? Amen? So, if you want to live in God's timing, first, love God even more. Second, trust God even more. And third, wait patiently. Pakiusap kabataan. Maghintay ka, magtigil ka. And before I end this with prayer, gusto kong tawagin yung isa sa mga kaibigan ko, ayun, kapatid ko. I want to share you this song na binigay sa akin ng Panginoon. Actually, ito talaga yung dahilan kung bakit ako napa-oo kay sa friend. Bakit ako napa-oo sa kanya? Kasi this year, sobrang pinakilig nga ako ni Lord. It's bakasyon yun. Meron ako naging close na lalaki.
Siya na talaga yung halos parang lahat ng mga sinulat ko, Lord, gusto ko na ganito, gusto ko na ganyan, ganito at ganon. Pagkatapos, yung tibok na puso ko, Lord, kinakabahan ako, parang gusto ko na siya. Binigay sa akin ni Lord itong kanta na to, noong mga panahon, akala ko siya na. Akala ko, ito na yung inilaan ni Lord para sa akin. May moment pa nga nun, di ba sabi niyo nga, pwede ba yun, nasasaktan kami kahit hindi naman kami naging kami, no? Totoo yun, kanina nang sabi sa letter, I feel you, kung sino man sumulat ng letter na yun. Ilang beses ako nasaktan kahit hindi kami. Wala, isa lang ako malaking wala sa kanya. Pero, I praise God, kasi naramdaman ko yun this year. Binigyan niya ako ng kanta, and this is from the Lord and for the Lord. Ang kalooban